Kaibigan, magandang araw sa iyo. Alam mo, madalas nating pag-usapan ang karunungan bilang isang malalim na konsepto. Pero sa totoo lang, madalas itong nasusubok sa pinakasimpleng bahagi ng ating buhay. Saan yun? Nasusubukan ng wisdom natin sa paggamit natin ng oras. Parang yung isang kwento, ang pangalan niya ay si Jace. Siya ay marketing officer. Binigyan siya ng isang linggo para ihanda ang isang report na ipe-present niya sa kanyang mga boss. Napakalaking opportunity sana nito para maipakita niya yung kanyang performance. Pero alam mo, matindi talaga yung temptation ng sofa at ng ating mga gadgets. Nung Lunes hanggang Miyerkules, pag uwi ni Jace, ang balak niya talaga ay mag-isip na ng concept. Pero pag upo niya, sabi niya sa sarili niya, isang video lang sa social media, pampalipas pagod lang. Pero bago niya namalayan, 2 oras na lumipas at nakapako pa rin ang mga mata niya sa feeds. Sabi niya, matagal pa naman ng Friday. Matalino naman ako. Kaya ko itong tapusin sa isang gabi lang. Ang masaklap, lumipas ang mga araw na walang nasisimulan. At ang isip niya ay napuno ng kung ano-anong informasyon mula sa internet. Imbes na mga creative ideas na sana yung naroon. Dumating ang Huwebes ng gabi. 10:00 na at doon na pumasok ang matinding kaba. Nagtimpla na siya ng matapang na kape, nagpuyat, nagpagod, at naku, alam mo, naging irritable. At dahil nagmamadali na siya, hindi na niya na-check kung tama ba ang mga spelling o kung maganda ba ang presentation niya. Ang layunin na lang niya ay basta matapos na lang. Kaysa naman mapagalitan ako ng boss ko. Pagdating ng Friday, sa harap ng kanya mga boss, pumasok si Jace na bagsak yung mga mata. And then, nung tinanong siya tungkol sa mga detalye, hindi siya makasagot ng maayos dahil lutang pa rin yung isip niya mula sa pagkapuyat. Naibigay nga niya yung report, pero alam ni Jace sa loob niya na hindi yun ang kanyang best. Sayang! Dahil hindi naman ito na-appreciate ng kanyang boss. Kaibigan, ang wisdom ay hindi lang ang pag-iwas sa pagkakamali, kundi ang pagpapahalaga sa bawat oras na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kaya nga, kasama ito sa pag-uusapan natin sa ating series na Proverbs for Real Life. At ang title ng message natin ngayon ay Wisdom in Time Management. Pero teka lang, ano nga ba ibig sabihin ng wisdom in time management? Sa konteksto ng Biblia, hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng magandang planner o pagiging productive para kumita ng mas marami, kundi ito ay ang kakayahang makilala at tumugon sa mga itinakdang panahon ng Diyos ng may katapatan at kasipagan. Hindi ito basta pagpuno sa schedule mo ng mga activities, kundi ito ay ang pag-align ng ating mga kamay at puso sa schedule ng Diyos. Kaya nga, tapusin mo, mensahe na ito kasi dito mo malalaman ang tamang paghawak sa oras ay magliligtas sa iyo mula sa maraming luha, magliligtas sa iyo mula sa regrets at pagsisisi sa hinaharap. Hindi lang ito para yumaman tayo sa bulsa, kundi para maging mayaman tayo sa harap ng Diyos at sa mga bagay na tunay na mahalaga. Magandang araw mga ka-Watchi. Praise God at nagkita-kita na naman tayo. May good news ako. Every Sunday 6 p.m. na po ang ating bagong upload simula ngayon sa halip ng Monday. Ginawa natin ito dahil napakaraming online mission groups na nagmi-meet ng Sunday at Monday morning ang gumagamit ng videos natin para sa kanilang discussion. So para mas maaga ninyong magamit, Sunday na tayo. Sa mga bago pa lang dito, ako po si Kuya Mike. Ang calling ko ay i-share ang salita ng Diyos sa paraang simple lang at madaling maintindihan. At kung hindi ka pa member ng isang online mission group, makinig ka kapatid. Kung gusto mong gumawa ng difference sa buhay ng iba, kung mahal mo ang Panginoon at gusto mo maging bahagi ng kanyang gawain na hanapin ang mga nawawala at gawin silang alagad, now is the time to join our mission group. Dito tutulungan ka naming makilala ang Panginoon ng mas malalim o intimately. I-equip ka namin sa paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita at pagdi-disciple. Kung ito ang tinitibok ng puso mo,
na sumunod sa panawagan ng Diyos sa atin. Mag-type ka lang ng join sa comment section o kaya naman ay i-message nyo kami. Okay, balik tayo sa topic. Paano ba natin isasabuhay ang wisdom sa pamamahala ng ating oras? Una, reject the slack hand. Pangalawa, seize the season. At pangatlo, avoid future shame. So pag-usapan natin ang una. Paano ba natin isasabuhay ang wisdom sa ating time management? Una, reject the slack hand. Tanggihan natin ang kamay na tamad sa ating buhay. Sabi sa Kawikaan 10:4, ang kamay na tamad ay naghahatid ng kahirapan. Ngunit, ang kamay na masipag ay nagpapayaman. Kaibigan, marahil tinatanong mo kung anong kinalaman ng hand o kamay sa time management. Bakit kamay ang tinutukoy ni Solomon at hindi relo, no? Ganito kasi yan. Kung paano mo hinahawakan ang trabaho mo, ganun mo rin hinahawakan ang oras mo. Kung gaano ka-importante sa'yo ang pagtatrabaho, ganun din ang pagpapahalaga mo sa oras. Bakit? Kasi kapag mahalaga ang ginagawa mo, sisiguraduhin mong meron kang sapat na oras para magawa ito na maayos. Pero kung hindi importante sa'yo ang trabaho o ginagawa mo, maluwag din yung kamay mo sa paggawa. Papetiks-petiks ka lang at hindi mo iisipin kung na-maximize mo ba talaga ang bawat oras mo. Sa Hebrew, ang salitang ginamit para sa slack hand ay kaf remaya. Ang kaf ay tumutukoy sa open palm o palad na nakabukas. Ibig sabihin, relax lang, walang grip, nakaganyan lang. Walang higpit ang hawak. Ang remaya naman ay hindi lang basta katamaran. Ang ibig sabihin nito ay mapanling lang, madaya, deceitful. Kaya ang slack hand ay isang attitude ng pagpapabaya. Ito yung pagiging mediocre. Ginagawa natin ang isang bagay ng kalahati lang ang puso. Mukhang nagtatrabaho pero wala namang tunay na bunga. Ito yung mga taong ang motto sa buhay ay pwede na yan. Kontento na sa mindset na good enough. Nakakalungkot kasi kahit sa church ay nakikita natin ang mga ganitong halimbawa. Sila yung klase ng tao na nagpapakita physically sa church pero hindi talaga nagtatry na maging involved. Nandun ang katawan nakaupo sa silya pero ang puso at isip ay absent spiritually. Goods na ito, at least nagsisimba nga ako eh. Para silang empleyado na pumapasok sa trabaho para lang mag-punch ng time card. Alam mo, yung ganong empleyado, pasok sa opisina, time in, pero hindi naman talaga dedicated sa trabaho niya. Ang habol lang nila ay makuha ang sweldo, pero hindi naman talaga ginagampanan ng kanilang responsibilidad. Ganon yung sinasabi na slack hand. Malilate ng 15 minutes sa umaga, tapos mag-out ng maaga ng 10 minutes. Sa isip niya, malit na bagay lang naman ito. Saka nalulusutan ko pa nga sila eh. Tapos kapag oras ng trabaho, mag-i-scroll muna sa social media. Magkakape ng matagal. Nakaka-relate ka ba, kaibigan? At gagawin ng trabaho ng mabilisan para lang matapos. Akala niya okay lang. Pero nagtataka siya, bakit yung promotion hinaantay ko, hindi dumarating? Bakit? Kasi slack ang kamay niya. Akala niya, niloloko niya ang boss niya. Pero ang totoo, niloloko niya ang sarili niya papunta sa kahirapan. May isang pastor na nagkwento ng karanasan niya sa isang retreat camp. Tinanong siya nung kasama niya, nagtatrabaho ka ba ng 40 hours sa isang linggo? Marami kasing pastor dyan na hindi. Alam mo, na-realize ng pastor na tama yung tanong ng tao sa kanya eh. Kasi, paano kung ang isang pastor o kahit sinong empleyado pa ay na-hire at binabayaran para magtrabaho ng 40 hours a week? Pero hindi naman niya binubuo ang 40 hours na yon. Sabi nung pastor, ang tawag doon ay pagnanakaw. Kaibigan, kapag petiks-petiks ka lang sa trabaho, ay nagnanakaw ka ng oras sa iyong employer. Ang pagiging tamad ay pagnanakaw. Ang taong may slack hand, akala niya ay wise sila. Kasi nakakalamang sila sa iba. Parelax-relax lang habang yung iba pagod na. Pero sa mata ng Diyos, ito ay dishonesty. Kabaligtaran ito ng sinasabi sa talata na kamay na masipag. Sa Hebrew, ito, ibig sabihin nito ay to sharpen o patalasin. Imagine niyo ang isang kutsilyo na matalim. Ganyan dapat ang time management natin. Sharp, decisive at focused. Ang ibig sabihin,
Ang taong may diligent hand, hindi nag-aaksaya ng galaw. Bawat minuto, sinisigurado niya na may saysay ang lahat ng ginagawa niya. Alam mo, ako din, may pagkakataon na minsan nasasayang ko ang oras ko sa social media at humihingi ako ng kapatawaran sa Diyos kasi alam ko na hindi ko na ma-maximize ang time na binigay niya sa akin. Hindi ko ito nagagamit para magbigay ng glory sa Kanya. Tingnan natin yung illustration na binigay mismo ni Solomon sa Kawikaan 6:6-8. Tingnan mo ang mga langgam. Ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya'y masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Kahit sila'y walang pinunong sa kanila'y naguutos, walang tagapamahala o tagamasid na sinusunod, ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw. Kailangay iniipon kung panahon ng anihan. Grabe ang langgam. Napakaliit na insekto. Pero grabe ang sharpness sa time management. Sabi sa Bible, wala siyang pinuno. Wala siyang tagapangasiwa. Wala siyang supervisor. Wala yung manager doon o hariman. Wala siyang boss na nakabantay. Siya ay self-motivated. Pero nag-iimbak siya ng pagkain sa tag-init. Alam ng langgam na ang oras ay seasonal. Alam niya na hindi habang buhay ay tag-araw. Kapag slack ang kamay mo, iisipin mo, marami pa namang oras bukas. Pero ang langgam, dahil sharp o diligent siya, ginagamit niya ang oras ng tag-init para maghanda. Now, kung ang langgam ay example natin sa nature, meron din tayong example sa kasaysayan ng tao na talagang isinabuhay ang sharp hand. Kilala mo ba si John Wesley? Si John Wesley ay isang preacher noong 1700s. Siya ay naglakbay ng 250,000 miles sa pamamagitan ng kabayo. Yung total na nilalakbay niya sa kanyang pagpipreach, 250,000 miles. Walang kotse, walang motor. Alam niyo kung saan? Nakasakay lang siya sa kabayo. At naglakbay siya sa loob ng 40 years para lang makapag-preach ng kaligtasan sa iba't ibang lugar. Imagine mo, Manila to Baguio ay 250 kilometers. Para mabuo mo ang 250,000 miles o 402,000 kilometer, kailangan mong umakyat ng Baguio mula Manila ng 1,600 times. Grabe, no? Kung umaakyat ka ng Baguio once a week, aabutin ka ng 30 years bago mo matapos yan. Grabe, ganun si John Wesley. Nakakabayo lang. Hindi lang yun. He preached 40,000 sermons. Nagsulat siya ng 400 na books at inaral ang 10 lengguwahe. Grabe! Para lang makapag-preach siya sa iba-ibang lengguwahe. Now, ito pa. Nung siya ay 83 years old na, nairita siya at nainis dahil hindi na siya makapagsulat ng higit sa 15 hours a day nang hindi sumasakit yung mata niya. Grabe! Gusto pa niya magsulat ng more than 15 hours? And alam mo, nung siya ay 86 years old na, nahihiya pa siya kasi ang kaya na lang niya ay mag-preach ng 2 beses sa isang araw. Grabe! Hindi ito 2 beses sa isang linggo ha. 2 beses sa isang araw. Tapos sa kanyang diary, nagreklamo siya, sabi niya. Napapansin niya may tendency na siya matulog hanggang 5:30 ng umaga. Grabe, para sa kanya, ang paggising ng 5:30 a.m. ay katamaran na. Grabe, hiyang-hiya ako kasi ang tamad ko kung ikukumpara ako kay John Wesley. Nakakalungkot kasi maraming tao ngayon ang naghahangad ng mas maraming pahinga kaysa sa pagtatrabaho. Sabi sa Bible, 6 days you work, 1 day you rest. Madalas ang issue natin ay yung 1 day rest. Dapat Sabado ba yan? Dapat Sunday ba yan? Pero hindi tayo concerned kung binibigay ba talaga natin ang best natin sa pagtatrabaho ng 6 na araw. Alam mo, ang kwento ni Wesley ay humahamon sa atin kung kaya ng isang tao na ibuhos ang ganoong klaseng sipag para sa Diyos. Ano yung excuse natin para maging petiks-petiks lang? Na-realize ko ang katamaran ay isang uri ng rebellion sa disenyo ng Diyos sa pagtatrabaho. Bakit? Dahil ang Diyos mismo ay masipag na manggagawa. Sabi nga ng Prince of Preachers na si Charles Spurgeon,
An idler is a disgrace to himself. And if he professes religion, he is a dishonor to it. Grabe, ang sakit pero totoo. Kapag Kristiyano ka tapos tamad ka sa trabaho o slack ka sa paggamit ng oras ng kumpanya, ay hindi mo pinaparangalan ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Sabi pa ni Spurgeon, "The man who is lazy all over is generally very busy with his tongue." Puro salita, pero kulang sa gawa. Kuya Mike, parang ang hirap naman magbago. Nakasanayan ko na kasi maging petics. Kapatid, may pag-asa. Ang pagtanggi sa slackhand ay hindi lang basta self-discipline. Hindi mo kaya. Ito ay magagawa mo by God's grace. Kaya kang baguhin ng biyaya ng Diyos. May isang lalaki sa Belgium na kilalang kilala sa kanilang bayan bilang isang tambay. Siya ay sugarol, lasinggero, tamad. Sobrang gulo niya sa bahay na halos walang gustong tumira kasama siya dahil pabigat talaga siya. Isang araw, binatiko sila ng isang tao dahil nakita silang nagbabasa ng Biblia. Sabi nito, "Masamang libro yan, wag nyo basahin yan." Pero alam mo kung anong sagot ng kapatid na babae nung lalaki, yung tamad? Sabi niya, "Sir, dati ang kapatid kong ito, tamad, lasenggo, at sakit sa ulo. Pero simula nang basahin niya ang librong ito, ang Biblia, naging masipag na siya sa trabaho, tumigil sa bisyo, at naging payapa ang aming tahanan." Paano nyo nasabing masama ang librong gumawa ng ganitong kabutihan? Kaibigan, ang salita ng Diyos ay nakakapagpabago ng buhay. Amen ba? Now, ang pagiging masipag natin ay hindi paraan para maligtas, ha? Hindi tayo nagtatrabaho para mahalin tayo ng Diyos, kundi baliktad. Tayo ay nagiging masipag dahil niligtas at minahal na tayo ng Diyos. Ang pagbabago ay nagsisimula kapag natanggap mo na ang grace na binigay ng Diyos sa iyo. Ibigan, ang Panginoong Hesus ang ating perfect example. Sabi niya sa John 5:17, "Ang aking Ama ay gumagawa hanggang ngayon at ako ay gumagawa rin." Ang Panginoong Hesus ay hindi slackhand. Nung nasa lupa siya, binigay niya ang bawat oras niya para sa atin. Kahit pagod na siya, nagpagaling siya, nagturo at higit sa lahat, naglakad patungong krus ng Kalbaryo. So, paano natin i-apply ang pagiging masipag? Examine your standards. Sa trabaho o pag-aaral mo, ikaw ba yung pwede na yan? O ikaw ba yung sharp? Tanungin mo yung sarili mo. Kung si Lord ang boss ko, syempre siya naman talaga, no? Matutuwa ba siya sa output ko ngayong linggo? Pangalawa, identify deceitful habits. Meron ka bang ugali na nagpapanggap kang busy pero wala ka namang natatapos? Are you stealing time like the 40-hour worker who only works 30 hours? Ilista mo ang mga ito at putulin. Pangatlo, refuel through grace. Huwag subukang maging masipag gamit lang ang sariling lakas. Hindi mo kaya, kaibigan. Kaya manalangin ka, "Lord, palitan mo ang tamad na kamay ko ng diligent hand sa pamamagitan ng iyong banal na spirito." Tandaan mo, ang hamon ni John Wesley, "Use all possible diligence in your calling. Lose no time." Paano ba natin isasabuhay ang wisdom sa pamamahala ng ating oras? Una, reject na slackhand. Itakwil natin ang tamad na kamay. At pangalawa, seize the season. Samantalahin ang pagkakataon. Maganda yung pag-reject sa slackhand, pero hindi ka hihinto doon. Kasi pwede kang maging masipag, pero kung mali ang timing mo, sayang din ang pagod mo. Tuloy natin ang talata sa Kawikaan 10:5. Ang matalinong anak ay nag-iimbak sa panahon ng tag-init. Ano ba ibig sabihin ng seize the season? At anong kinalaman nito sa time management? Ganito yan, mga kapatid. Ang time management ay hindi lang tungkol sa bilis o dami ng ginagawa mo, kundi ito ay tungkol din sa timing. Ang ibig sabihin, ito ay wisdom na makilala mo ang mga opportunities na binibigay ng Diyos sa bawat yugto ng buhay mo. At dahil nakita mo ang opportunities na ito, gagawa ka ng aksyon habang bukas pa ang pinto. Ang ibig sabihin ay hindi mo palalampasin yung opportunity na dumaan na wala kang gagawin. Noong araw, may ginawa silang rebulto sa Greece na ang pangalan ay Ocasio o opportunity. Kakaibang itsura ng rebultong ito.
Ito ay isang kabataan na may kakaibang hairstyle. Sa harap ng kanyang ulo, ang buhok niya ay napakakapal at mahaba. Pero pagtingin mo sa likod ng ulo niya, kalbo ito. Wala siyang buhok sa likod. Wala ni isang hibla ng buhok. Completely bald at the back. Bakit ganun ang itsura niya? May malalim pala na ibig sabihin yan. Ang mahabang buhok sa harap ay nagpapakita na kapag ang opportunity ay paparating pa lang sa'yo, madali itong hawakan. Kayang-kaya mong sunggaban ang buhok niya. Pero ang kalbong likod ay nagpapaalala sa atin ng isang katotohanan. Kapag ang opportunity ay dumaan na at tinalikuran ka na, wala ka nang mahawakan. Hindi mo na ito pwedeng hilahin pabalik dahil madulas na, wala nang kapit. Kaya nga tandaan mo, ang opportunities ay fleeting. Mabilis ito mawala. Kaya sabi sa Ecclesiastes 9:10, whatever your hand finds to do, do it with all your might. For there is no work or device or knowledge or wisdom in the grave where you are going. Ang paalala ng rebulto at ng verse na ito ay pareho. Ano yun? Act decisively. Kumilos ka na habang nasa harap mo pa ang pagkakataon. Sa original na wika ng ating main verse, ang salitang harvest o anihan ay nagpapahiwatig ng isang deadline. Hindi pwedeng anihin ang palay sa kahit anong oras na gusto mo. No. May window of opportunity lang yan. Kapag lumampas ang season, ang tawag na doon ay too late. Tingnan nyo ang puno ng mangga. Kapag panahon ng anihan, kapag ang mangga ay dilaw na at hinog na sa puno, mayroon ka lang ilang araw para pitasin yan. Ang opportunity nandun. Matamis, masarap, ready na. Pero kapag tinatamad ka at sinabi mo, next week ko na aakyatin yan, tinatamad pa ako ngayon eh. Anong mangyayari? Pagbalik mo, it's either nabulok na yan at nahulog sa lupa o kaya naman ay kinain na ng mga ibon o paniki. Hindi mo pwedeng pakiusapan ng mangga na, uy, wait lang ha, huwag ka muna mabulok. No, may deadline ang nature. Hindi ka aantayin nito. Ganyan din ang mga opportunity sa buhay natin. Sa trabaho man o ministry, hindi ka hihintayin ng opportunity na ganahan ka. No, you have to grab it while it is fresh. Dahil kapag nabulok yan, ang matamis na opportunity ay magiging mapait na pagsisisi. Sabi nga ni Martin Luther King Jr., we are faced with the fact, my friends, that tomorrow is today. Procrastination is still the thief of time. Grabe, sabi pa niya na sa mga buto ng mga sibilisasyon nakasulat ang malungkot na mga salitang too late. Kaya nga, bakit ba tayo natatakot sumunggab sa opportunity? Minsan kasi iniintay natin na maging perfect ang lahat ng bagay. Gusto natin sigurista tayo eh. Pero makinig kayo sa tulang ito tungkol sa isang lalaking sobrang maingat na maingat. Ito yung tula. There was a very cautious man who never laughed or played. He never risked. He never tried. He never sang or prayed. And when one day he passed away, his insurance was denied. For since he never really lived, they claimed he never died. Nakakatawa, pero masakit, diba? Dahil sa sobrang ingat niya, dahil sa kahihintay niya ng perfect condition, hindi na siya nabuhay talaga. Kapatid, seek to find opportunity and grab it and work it out. Don't wait for the perfect situations. Huwag kang maging katulad ng taong ito sa tula na denied ng insurance dahil hindi naman talaga siya nabuhay ng may kabuluhan. Sabi ni C.S. Lewis, if we let ourselves, we shall always be waiting for some distraction or other to end before we can really get down to our work. Favorable conditions never come. Pero ito yung isang matinding katotohanan. Minsan, kaya hindi natin nasusunggaban ng opportunity, hindi dahil natatakot tayo, kundi dahil hindi ito mukhang opportunity talaga. Madalas ang opportunity, naku, nagmumukhang trabaho yan. Kaya minsan ayaw natin, naku, hirap niya, ayaw gawin yan. May isang tatay na may anak na lalaki na napakatamad. Sinubukan ng tatay na kumbinsihin yung kanyang anak na tulungan siya sa bukid. Pero ayaw talaga nung anak. Tamad eh. Sobrang nag-alala yung tatay. Sabi niya, paano na kaya anak ko? Kapag namatay ako, saan siya kukuha na ikabubuhay niya? Ang tamad niya. Kaya bago siya namatay, tinawag niya yung kanyang anak at bumulong.
Anak, may lihim ako sasabihin sa'yo. May tinago akong kayamanan sa bukid. Alam mo, bago pa makatanong yung anak niya kung saan banda sa bukid, nalagutan na ng hininga yung tatay at namatay. Matapos ilibing ang tatay, nabuhayan ng loob yung tamad na anak. Sabi niya may treasure daw doon. So, he began to search for the treasure. Kumuha siya ng pala at naghukay. He dug from one end of the field to the other. Hinalukay niya ang buong lupain. Pawis na pawis siya. Sugat-sugat ang mga kamay niya kakahukay. Pero, wala siya nakitang treasure. Walang ginto, walang pera. He was disappointed, angry, and desperate. Pagod na pagod siya. Habang nakaupo siya doon, naisip niya, total, nahukay ko na rin naman ang buong lupa at buhaghag na ang lupa. Why can I at least cultivate the land? Taniman ko na lang. So, tinaniman niya ang hinukay niya. At dahil maganda ang pagkakahukay ng lupa, naku, napakarami ng kanyang harvest. At noong hawak na niya ang pera mula sa ani, bigla niya na-realize na ang ani pala na yon, yun yung treasure na sinasabi ng tatay niya sa kanya. Ang treasure pala ay hindi kayamanan sa isang baol, kundi nasa lupa mismo na kailangan niyang pagtrabahuhan. Nakakalungkot kasi minsan ganyan tayo kay Lord. We ask God for opportunity. Humihingi tayo ng breakthrough o treasure o blessing, but we fail to be faithful on little things that are in front of us. Humihingi tayo ng blessing pero pag nag-open ng trabaho ang Diyos, ayaw naman nating pasukan kasi maraming excuses. Minsan kaya ayaw nating kumilos ay nakikita natin na mahirap ang trabaho o gawain. Pero hindi mo alam, minsan ginagamit ni Lord yung parang mahirap na yan para i-bless ka. It could be a work opportunity na mababa ang sweldo sa simula, pero doon ka pala matututo. Kaso namimili ka. Gusto mo mataas na posisyon agad. Mamaya tinuturuan ka pala ng Diyos ng humility. At pag nakita niya ang humility mo at kasipagan mo, ay doon ka niya i-bless. It could be a ministry opportunity rin. Halimbawa, na maglinis ng upuan o mag-assist sa kids ministry. At minsan iniisip mo, ayoko dyan, hindi yan ang level ko. Kasi ganito na nga ako sa dati kong church. Tapos mag-aayos ako ng upuan dito. Pero kaibigan, hindi mo alam. Ito pala yung training mo na gagamitin ng Diyos para tawagin ka sa isang leadership position. Tingnan mo, yung nangyari noong pandemic. Maraming negosyo ang nagsara. Pero may isang maliit na catering owner na para yung anak sa kwento, naghukay siya. Sabi niya, wala mang events ngayon, pero nagugutom pa rin ang tao. Kaya habang ang ibang tao nagrereklamo sa lockdown sa pandemic, naku, siya nag-aral ng online marketing. Dahil nag-ipon siya ng skills, hinukay niya yung lupa, nakakuha siya ng harvest kahit tag-init. Sabi nga ni Charles Spurgeon, hoist sail while the wind blows. Ang ibig sabihin, kapag umiihip na ang hangin, itaas mo na yung layag. Huwag mong antay na tumigil ang hangin o maging perpekto ang dagat kasi hindi ka makakarating sa patutunguhan mo. Alam mo, ang panganib ng hindi pag-sis sa season ay hindi lang pagkagutom, kundi kawalan pa ng direksyon. Marami sa atin ang time management ay nagiging crisis management na lang. Pero praise God, ang Diyos, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, kahit minsan nag-aaksaya tayo ng maraming season, naku, nandyan pa rin ang Diyos para tayo sagipin, para tayo paalalahanan, para tayo maibalik sa tamang kapamaraanan niya. Kaya ang tanong ngayon, paano natin sasamantalahin yung pagkakataon? Una, identify your current season. Sabi sa Ecclesiastes 3:1, sa bawat bagay ay may kapanahunan at may panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Kaibigan, suriin mo ang panahon mo ngayon. Planting ba o harvest ba? Minsan kasi nai-stress tayo kasi gusto natin mag-ani. Ngayon na. Pero panahon pa pala ng pagtatanim. Ako din, minsan tinatanong ko kay Lord, kailan ba kikita itong aming business? O kailan ba namin mababayaran lahat ng aming obligasyon? Alam mo, sinasabi lang ng Diyos, planting season pa. Anak, magtanim ka muna at magtrabaho ng mabuti kasi balang araw ay aaning ka din.
May panahon ang lahat ng bagay, kaibigan. Kung ikaw ay estudyante, ang season mo ngayon ay planting season, pag-aaral. Mag-aaral ka mabuti. Pero kung inuubos mo ang oras mo sa social media, barkada, Netflix, nako, para ka magsasaka na natutulog sa gitna ng bukid. Habang dapat nagbubungkal ka na ng lupa. Huwag kang magmadaling yumaman o magka-love life agad. Magtanim ka muna ng karunungan sa sarili mo. Pangalawa, audit your storage. Hanapin mo ang treasure mo sa trabaho. Sabi sa Luke 16:10, He who is faithful in a very little things is faithful also in much. Baka nasa trabaho ka ngayon at ang feeling mo, taga-photocopy lang ako o kaya taga-timpla lang ako ng kape ng boss ko. Kaibigan, panghukay mo ang trabaho na yan. Ang treasure dyan ay hindi yung kape, kundi yung trust at character na nabubuo mo. Kapag nakita ng boss mo at ni Lord na faithful ka, doon ka palang pagkakatiwalaan ng mas malaki. Pangatlo, repent of procrastination. Sabi sa Santiago 4:17, kaya't ang nakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kaibigan, alalahanin mo ito. Ang pagsasabi ng bukas na lang, kahit alam mo, ito yung tamang gawin sa paningin ng Diyos, ay hindi lang yan bad habit. Ano yun? Kundi ayon sa verse yan ay kasalanan. Kaibigan, ngayong araw na ito, gumawa ka ng isang mahalagang bagay na matagal mo nang ipinagpapaliban. Baka yan ay ang pagsorry sa asawa mo na isang linggo mo nang tinitiis. Baka yan ay ang pag-submit ng application form. Baka yan ay ang simpleng paglilinis ng kwarto mo na ang gulo-gulo na. Huwag mong hayaan lumubog ang araw na ito na puro lang plano. Seize the season. Paano ba natin isasabuhay ang wisdom sa pamamahala ng ating oras? Una, reject the slack hand. Itakwil natin ang tamad na kamay. At pangalawa, seize the season. At pangatlo, avoid future shame. Iwasan natin ang kahihiyan sa bandang huli. Darating ang araw at haharap tayo sa Panginoon. Bakit ba mahalaga ang pag-iwas sa kahihiyan pagdating sa pagmamanage ng oras? Kasi ang time management ay hindi lang patungkol sa ating kalendaryo o orasan, kundi ito ay pamamahala ng ating panahon. Kapag nag-aksaya ka ng oras, hindi mo lang sinasayang ang minuto, kundi sinasayang mo ang proteksyon na binigay ng Diyos sa iyo para balang araw ay hindi ka magkaroon ng regrets. Tuloy natin ang talata sa Kawikaan 10:5, yung ikalawang bahagi. Ang matalinong anak ay nag-iimbak sa panahon ng tag-araw, ngunit ang anak na mahilig matulog sa panahon ng ani ay nag-aani ng kahihiyan. Ayon sa talata, ay sino ang mga taong nag-aani ng kahihiyan? Yung mga taong natutulog. Mga taong pinagkatiwalaan ng Diyos ng time, talent at resources pero hindi ginagamit. Yung mga taong andyan yung mga opportunities pero ayaw sunggaban. Sabi sa 1 John 2:28, kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at nang hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na iyon. Ibig sabihin, posible palang humarap kay Lord na nakayuko sa hiya. Bakit? Dahil alam mong sinayang mo ang buhay na ipinagkatiwala niya. Alam mong natulog ka lang habang ang iba ay nagpapagal, habang ang iba ay nagsiserve, habang ang iba ay nagdi-disciple, habang ang iba ay kinikilala ang Diyos. Araw-araw, nag-spend ng time sa Kanya, pinapalago yung relasyon sa Diyos. Pero ikaw, nasa isang tabi, nakaupo. Ano ang itsura ng hiyang ito? Sa Biblia ay may mga Kristiyano na ligtas pero nasunog ang mga gawa nila dahil walang kabuluhan. Sabi sa 1 Corinthians 3:15, ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Ang ibig sabihin, kung masunog man yung mga ginawa niyang mga good works, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya. Kaya lang ay para siya nagdaan sa apoy. Ito yung senaryo na ligtas ka pero regretful ka dahil wala kang maialay kay Lord. Nakaligtas ka pero amoy usok. No? Saktuhan lang. Parang nagpagpag ka pa ng apoy. Ang ibig sabihin ay wala kang reward dahil natulog ka sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Kaibigan,
ayaw ng Diyos na mangyari ito sa'yo. Kaya nga may paalala sa Proverbs na ang anak na mahilig matulog sa panahon ng ani ay nag-aani ng kahihiyan. Ang kahihiyan na tinutukoy dito ay hindi social embarrassment, kundi ito ay pagsisisi dahil sa nasayang na buhay. Now, ang tanong, bakit ba nangyayari ito? Bakit tayo natutulog o umaatras sa panahon ng ani? Kasi madalas ang iniisip natin ay ang security ay mas mahalaga kaysa sa opportunity. Mas gusto natin yung komportable. Secured ako dito, okay na ako rito. Sanay na ako dito. Ito na yung comfort zone ko eh. Mas gusto natin yung safe. Takot tayong mahirapan. Kaya pinapalampas natin ang opportunity na ibinibigay ng Diyos. Alam mo, ang Panginoong Hesus mismo ay nagpakita ng halimbawa ng urgency. Sabi sa Matthew 9:38, sinabi niya, idalangin ninyo sa Panginoon ng anihan na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang anihan. Sa original na wika, ito ay picture ng mga manggagawa na nagmamadali papunta doon sa anihan. Parang sinasabi ng Panginoong Hesus, bilisan nyo, masisira ang ani. Kailangan natin na mas maraming manggagawa. Nakakalungkot kasi maraming church ang nasanay na manatili sa loob ng church. Masanay na makinig sa pastor pag Sunday. Tapos uwi. Tapos Monday to Saturday, balik sa dating gawi. Walang sense of urgency na babalik na ang Panginoong Hesus. Lahat relax lang. Lahat walang planong maglingkod. Lahat walang planong mag-share ng gospel. Lahat walang planong mag-disciple ng iba. Basta kontento na sila, makikinig lang sila sa pastor. Kaibigan, imagine mo ito. Paano natin maayos ang buhay natin o ang ministry natin kung wala tayong sense of urgency? Ang taong walang urgency ay natutulog sa panahon ng ani. At ang ending nito ay pagsisisi. Kuya Mike, mahirap kasi hindi ko feel gawin. Kaibigan, ang time management para sa kaharian ng Diyos ay hindi base sa kung anong pakiramdam mo. May isang missionary sa Africa. Minsan tinanong siya ng isang bisita kung gusto ba talaga niya ang ginagawa niya. Alam mo, nagulat ang bisita sa sagot niya. Sabi ng missionary, "Do I like this work? No, we do not like crawling into vile huts through goat refuse." Tapos sabi niya, "But is a man to do nothing for Christ he does not like? God pity him if not. Liking or disliking has nothing to do with it. We have orders to go and we go. Love constrains us." Wow, grabe. Sabi ng missionary, hindi namin gustong gumapang sa pupo ng mga kambing para lang makapunta sa mga bahay-bahay. Pero tingnan mo, sabi niya, mamimili lang ba tayo ng susundin? Kapag komportable, yes Lord. Pero kapag madumi at mahirap na, no Lord, hindi pwede yan. Parang sinasabi nila, ang tunay na servant, handang gawin kahit ang mga bagay na ayaw niyang gawin. Kahit pa mapahiya siya, kahit pa mapagtawanan siya, kahit mahirap, gagawin niya. Kasi siya ay servant. Bakit? Kasi alang-alang sa master niya. Ang ibig sabihin, kung gagawin mo lang ang masasayang bagay, hindi ka servant. Ang tawag sa'yo, hobbyist. Gusto mo lang yan kasi hobby mo. Kaya tingnan mo, sabi ng missionary, para tayong mga sundalo, kapag sinabi ng general na lumusob sa putikan, hindi nagtatanong yung sundalo ng, "Sir, pwede sa simento na lang? Madumi dyan sa putik eh." No, hindi ganon. Grabe ang mindset ng missionary. Ang sabi niya, ang may utos ay ang hari. So kung siya ang may utos, susunod ako. Period. Kung sinabi niya mag-mission, magmi-mission kami. May dumiman ng kambing o wala, gagawin namin. Wow! Grabe, yun ang klase ng alagad na hindi magkakaroon ng shame o kahihiyan balang araw. In fact, sasabihin pa ng Diyos sa kanya, "Well done, good and faithful servant." Then sabi pa niya, ang motivation nila ay pagmamahal. Ang ibig sabihin, kaya nila natitiis ang dumi at baho na gumapang sa pupo ng mga kambing ay hindi dahil ganadong-ganado sila o inspired sila, kundi dahil nagmamahal sila. Mahal nila ang Diyos at mahal nila ang mga taong gusto nilang iligtas ng Diyos. Kaibigan, kapag mahal mo ang isang tao, susuungin mo kahit baha o putik para sa kanya. Tama ba? Kaya kapatid, kung hinihintay mong ganahan ka o ma-inspire ka bago ka sumunod kay Lord o ma-feel mo talaga na gustong-gusto mo na, alam mo, hindi ka kikilos. Pero kung ang basihan mo ay pagmamahal sa Diyos,
Lord, minahal mo ako. Salamat sa grace mo at mahal din kita. Hayaan mo na ipakita ko sa iyo yung pagmamahal ko sa pamamagitan ng paglilingkod ko sa iyo. Isusuko ko sa iyo yung aking buhay. Ibibigay ko sa iyo yung lahat-lahat. At pag ganun yung nararamdaman mo para sa Diyos, yung pagmamahal mo sa Kanya, kikilos ka kahit mahirap. Kikilos ka kahit walang magsasabi sa iyo. Kikilos ka kahit hindi sinabi ng pastor. Kaya simulan natin magkaroon ng sense of urgency. Bakit hindi pwedeng bukas na lang? Dahil darating ang araw na wala nang bukas. Sabi ni C.S. Lewis, God is going to invade this earth in force. But what is the good of saying you are on His side then? When you see the whole universe melting away like a dream and something else. Something it never entered your head to conceive comes crashing in. Something so overwhelming that it will strike either irresistible love or irresistible horror into every creature. Sabi pa niya sa oras na yon, it will be too late then to choose your side. There is no use saying you choose to lie down when it becomes impossible to stand up. That will not be the time for choosing. It will be the time when we discover which side we have really chosen. Ang ibig sabihin ni C.S. Lewis ay ito. Darating ang araw na tapos na ang panahon ng pagpili. Sa ngayon, ang Diyos ay nagtitimpi pa. Patience, grace, mercy, binibigay niya sa atin. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na lumapit sa Kanya ng kusa. Pero kapag bumalik na siya ng may kapangyarihan, ang grace period ay tapos na. Hindi ka na pwedeng kumampi kapag tapos na ang laban. Tandaan mo yan. Isipin mo ito, parang isang sundalo na nagtago noong kasagsagan ng gyera. Tapos noong nanalo na ang general at tapos na ang putukan, saka siya lalabas at sisigaw ng, Sir, kakampi niyo po ako. Kaibigan, wala nang silbi yun, di ba? Ang katapatan ay sinusukat habang may gera. Hindi ito sinusukat kapag tapos na. Kapag nakita mo nang nagugunaw na ang mundo, hindi na faith ang tawag sa paniniwala mo, kundi sight o takot na lang. Kaibigan, ngayon, kapag lumuluhod ka sa Diyos, ang tawag dito ay worship. Dahil pinili mong ibaba ang pride mo. Pero sa araw ng pagbabalik ng Panginoong Hesus, ang presensya ng Diyos ay sobrang bigat at overwhelming na mapapaluhod ka talaga dahil hindi mo kayang tumayo. Ang pagluhod, dahil napilitan ka, ay hindi tinatanggap ng Diyos. Gusto niya ang pagluhod habang kaya mo pang tumayo, malakas ka pa, at kaya mo pang tumalikod. Ang ibig sabihin, ang panahon na yon ay ngayon na. Yun yung nakakalugod sa Diyos kung ikaw ngayon ay luluhod sa Kanya at magsusurrender. Kung naririnig mong sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon habang nanonood ka, luhod ka sa Kanya, kaibigan. Ang Judgment Day ay hindi araw ng pagdidesisyon. Ito ay araw ng resulta, parang final exam. Kapag sinabi ng teacher na ballpens up, pass your papers, hindi yun ang oras para mag-aral o sumagot. Yun ang oras para malaman kung sino ang nag-aral at sino ang natulog. Sa madaling salita, ang sabi ni C.S. Lewis, ngayon ang tanging oras na meron ka. Dahil kapag dumating na ang Diyos, dalawa lang ang mararamdaman mo. Irresistible love, kung kilala mo siya at nag-invest ka sa Kanya, o irresistible horror, kung sinayang mo ang panahon at ngayon ka lang natakot. Huwag mong hintayin ng araw na ang pagsisisi ay wala ng halaga. Huli na kasi eh. So, paano tayo makakaiwas sa shame o kahihiyan? Una, stop seeking security over obedience. Kung may pinapagawa si Lord sa iyo na risky o mahirap, mag-share ng gospel, mag-start ng ministry, o ayusin ng relationship, ay gawin mo na agad. Pangalawa, adopt the last hour mindset. Sa trabaho mo bukas, mag-work ka na parang anytime darating na si Lord. Tingnan mo kung paano magbabago ang quality ng trabaho mo. Kasi sasabihin mo kay Lord, Lord, itong trabaho ko na ito para sa iyo, para sa kaluwalhatian mo. Gusto kong makita nila na ako'y anak mo at ako'y nagtatrabaho para sa iyo. Pangatlo, pray for urgency. Hingin mo kay Lord, Lord, alisin mo na ang pagiging maligamgam ko. Bigyan mo ako ng puso para sa
aanihin. Tulungan mo ako na maglingkod sa iyo. Kaibigan, pag-usapan natin ang pinaka-importanting season sa buhay mo at sa buhay ko. Pwede kang maging pinakamasipag na empleyado. Pwede kang maging pinaka-successful na businessman. At pwede kang magkaroon ng milyong-milyong ipon sa bangko. Pero kung pagharap mo sa Diyos, sa dulo ng buhay mo, ay wala kang relasyon sa Kanya, ay ang lahat ng pinagpaguran mo ay magiging abo. Darating ang araw na wala nang oras para pumili. Ay Kuya Mike, ang dami ko ng pagkukulang. Meron akong tamad na kamay, ang dami kong kasalanan. Pwede pa ba ako? Kaibigan, ito yung good news. Hindi ka ililigtas ng Diyos dahil sa sipag mo. Hindi ka ililigtas ng Diyos dahil sa pag-iwas mo sa kasalanan. Kundi ililigtas ka ng Diyos dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus para sa iyo. Noong nasa krus siya, ay sumigaw siya, sabi niya, "It is finished." Hindi siya nag-procrastinate. Hindi siya natulog. Tinapos niya ang bayad para sa kasalanan mo on time. Ang kailangan mo na lang gawin ay panampalatayanan at tanggapin ito. Kaibigan, huwag mo palampasin ang pagkakataon na ito. Seize the opportunity ng kaligtasan. Kung kinakatok ni Lord ang puso mo ngayon, huwag ka na matulog. Gumising ka at buksan ang pinto. Kahit nasan ka ngayon, ay ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesus. Sabihin mo sa Kanya, "Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako ay nagkasala. Ako po'y makasalanan. Maraming pagkakataon na ako ay naging pabaya, naging makasarili at kinalimutan kita. Patawarin mo po ako. Salamat dahil hindi ka nagpabaya sa krus para sa akin. Salamat sa pag-aalay mo ng iyong buhay para mabayaran ang mga kasalanan ko. Ngayong araw ay binubuksan ko ng aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Huwag mong hayaang masayang ang buhay ko. I gave you my life, my time, and my future. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Amen." Kaibigan, kung nanalangin ka ng may buong pananampalataya sa Panginoong Hesus, ay welcome to the family of God. Kapatid, wala nang shame, wala nang regrets. Ang nakaraan mo ay burado na at pinatawad ka na. At ang future mo ay secured na sa Panginoong Hesus. Kung tinanggap mo si Hesus sa iyong puso, comment, accept para may pag-pray namin ang iyong spiritual growth. Kung na-bless ka, please subscribe at i-share ito sa mga nangangailangan ng pag-asa. Para naman sa gustong mas makilala pa ang Diyos, comment, join para makasali sa ating mission group. Salamat sa ating mga supporters. Kung nais mong maging financial partner sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, nasa description ang giving link o mag-comment ka lang ng partner at isisend namin ito sa iyo. Ngayon, simulan mong gamitin ang bawat oras mo para luwalhatiin siya. Tandaan mo, ang matalinong anak ay nag-i-invest na ngayon sa kaharian ng Diyos. Naging anak ka na ng Diyos. Kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, ikaw ay binigyan ng karapatan maging anak niya. Kaya tandaan nating lahat, ang matalinong anak nag-i-invest na ngayon sa kaharian ng Diyos. Ang kahihiyan ay para lang sa mga piniling matulog. Kaya habang may panahon pa, choose opportunity, avoid shame. God bless.